Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, baligo tayo mga kaibigan na natin text line 0927-861-1921 at mamaya sikapin nga natin makausap si SP. Sana paunlakan po yung tawag po natin ng ilang senador kasi meron pong hamon yung mga ilang senador sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Karix, ano po hamon po ng mga senador? Dyan po sa PAGCOR na pangalanan ay sinasabing dating miyembro ng gabinete na yan daw po yung nag-aayos mga license o lisensya nung illegal na operation po ng Pogo. Kumbaga ito po yung mga natuklasan sa iba't ibang krimen na naging dulot nitong illegal pong operation po ng Pogo, mga kaibigan. Mas mainam po yan. Pero sa isang interview na pakinggan ko at mukhang nasa tamang proper forum para pangalanan yung sinasabing sinong dating cabinet secretary, ha? Ito para magkaroon po tayo ng linaw. Nasa linya ng ating komunikasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, si Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Magandang umaga, Yusek. Good morning, Karex, sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po, Yusek. Tayo napapakinggan po sa Target On Air. At mukhang may hamon ngayon yung mga senador na pangalanan ng PAGCOR. Kung sino dating Cabinet Secretary na nag-aayos ng illegal operation ng Pogo. Ano po reaction po dito ng PAOCC po, Yusek? Sa amin, wala namang problema po. Ang pinatutungkulan po yata dyan ng ating mga galang-galang na senador is yung PAGCOR po. Kasi siyempre, nasa burden po nila yon kung paano po nila sasabihin kung ano ang kaugnayan talaga, ano ba talaga yung nangyari at nasabi nila yung mga ganung bagay. At Yusek, may iba naman po tayo. At tama po ba may mga natatanggap po na threat yung mga empleyado ng PAOCC dito po sa sinasagawang investigasyon po, Yusek? Tama po yun. Actually, yung mga tao po natin, may mga natatanggap mo silang mga pananakot na at gayon din po yung mga witnesses natin. Karex, yung mga witnesses natin kasi yan yung mga para tumayo yung mga kaso natin, sila yung mga magwi-witness diyan. Siyempre, kung wala na tayong mga witnesses natin, medyo babagsak yung kaso natin. So, yan yung mga una nilang mga tinatakot. Tapos, yung iba sinusukulan nila, magkano ba ang kailangan mo para umatras ka diyan para hindi ka maging witness diyan sa mga kaso natin. So yun ang kinatatakot natin aside dun sa mga pananakot na ginagawa dun sa mga tauhan natin. Siyempre hindi po sanay yung mga yan mga civilian karamihan diyan at mga bago pa, mga bata pa. Ayaw naman natin maapektuhan yung kanilang mga pag-iisip dahil sa pananakot na ginagawa ng mga iniimbestigahan natin sa illegal na Pogo na ito. At Yusek, para magkaroon lang po ng linaw, may mga nagtetext sa atin kanina, ang PAOCC po ba isang civilian agency po? Balisan po nakatouch na agency po to? Under po ito ng Office of the President. Ito po ay may mandato na pamunuan yung Anti-Organized Crime Commission. Po yung parang mag-orchestrate, mag-monitor ng mga activities po
laban po sa mga anti-organized o yung mga organized crime groups, ano. Opo. At kasama na rin sa mandato nito yung gamitin po yung iba't ibang ahensya para po matupad yung mandato po na pagsugpo dito sa mga anti-organized crime syndicates. At ano na po update doon po sa Porac, Pampanga, para bang ang taong bayan talagang nakasentro ngayon doon sa ginagawa po ninyo para kumbaga talagang mahubaran na ng maskara? Sino ba mga nasa likod dito? Bakit patuloy na nag-ooperate itong mga illegal po na pogo? Ang latest natin diyan, Karex, yung yung pag-grade natin dito sa 5 residential villas dito inside sa Fontana, Pampanga, no? Kung saan doon nagtago yung mga boss ng mga illegal pogo hub dito sa Porac at gayon din yung mga illegal pogo hub dito sa Banban. At doon nakakuha po tayo ng mga 3 tao na mga puro foreign nationals po, karamihan po mga puro Chinese po ito, no? At sila po ay mga walang dokumento at sila ay kasama sa management ng Porac illegal pogo. So doon po natin sila nakita. Hinabol po natin kasi may mga impormasyon nga po tayo na nagsasabi na yung mga tumakbong mga boss doon po nagtago sa Fontana. Opo. At napakarami na, para bang unti-unti nang natutuklasan ng inyong tanggapan, maging tanggapan ng Bureau of Immigration, yung pagdagsa ng illegal na operation po ng pogo. Ano yung pinakaano nito? Kumbaga, medyo nasisira ang imahe dito ng mga ilang opisyal, di ba? Diyan po sa Pampanga, nung una sabi ni Vice Governor Nanay Delta Pineda na hindi niya akalain na yung kinuwang license po niyan illegal pala na pogo po, Yusek. Yun po, ang kagandahan naman po sa ginagawa natin, pati po yung mga local government units po natin tumutulong na po dito sa kampanya natin laban sa illegal na pogo. At natutuwa po kami, lalong-lalo na po kay Vice Gov Pineda na todo po ang suporta sa amin. Actually, nagkaroon nga po sila ng provincial inquiry na ginawa po sa Pampanga regarding po sa pagkakatayo ng illegal pogo hub dito po sa Pampanga. So natutuwa po kami dahil marami pong lumabas doon sa investigasyon na ginawa nila. Kailan po yung susunod na Senate hearing? Maging si Senator Lito Lapid, mukhang na-iskandalo pangalan. Hintayin na lang po namin yung susunod na patawag, pero definitely magkakaroon po. Yusek, baka meron po kayo mensahe sa publiko at nagpapasalamat po ang target owner sa oras na binigay niya. Yusek, mensahe po. Unang-una, maraming salamat po of course, sa mga kapatid po natin sa media na patuloy po na sumusuporta dito po sa kampanya natin laban po sa illegal pogo. Alam naman po natin na marami na pong napeperhisyo itong illegal pogo dahil kaakibat po nito ay hindi lang po pagbabayad ng pera sa atin o pagbibigay ng pera sa atin, kundi may mga kaakibat po ito na negative like may mga patayan pong nangyayari, may mga torture, may mga prostitution, may mga trafficking in person at iba't ibang krimen na napapalo po dito sa mga pogo na ito. So maraming salamat po sa community sa pagbibigay po ng impormasyon sa amin. At gayon din po sa media sa pag-expose po natin dito sa mga illegal na nangyayari po sa loob ng Pogo Hubs. At salamat din po sa oras sa Yusek Gilbert Cruz. Sir, ingat po palagi. Thank you po. Thank you po. Yan ang tinig mga kaibigan ni Yusek Gilbert Cruz, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Alam niyo, napakaganda po ng ginagawa ho nilang hakbang at isa-isa pong nahuhubaran po ng maskara. Yung sinasabing kung sino man ho nasa likod ho dyan. Alam niyo, isang malaking hamon po to sa PAGCOR at nagbanta po yung mga senador. Teka, ba't hindi pa ho pangalanan? Yung sinasabing dating cabinet secretary na nag-aayos ng mga illegal na lisensya ng operation po ng Pogo. Oras sa Pilipinas, 10:45 ng umaga.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.